Pamilyar ba kayo sa ganitong klase ng panghimagas? O nakatikim na ba kayo ng ganito? Coconut balls nga pala ang tawag dito. Sobrang dali lang itong gawin. 3 sangkap lang ang kailangan mo ay makakagawa ka na ng klaseng ng ganitong dessert. Kailangan mo lang dito ay nyog, condensed milk, then cheese para sa palaman niya. Sa aking lagayan ay nagsalin lang ako ng 1 cup na coconut. Yung kayod na nga pala itong ginamit ko hindi rin ito piniga. Tapos ay hinaluan ko lang ito ng 3 kutsara ng condensed milk. Tapos yung keso ay hinati ko lang ito sa maliliit. Papalaman ko lang naman kasi ito sa loob. Nakadepende na lang sa inyo kung gaano kalaki yung gusto nyo ipalaman na keso. After ko mahiwa yung keso, mapagsama ko na yung condensed milk sa yung nyog, ay sisimulan ko na nga itong bilugin. Kamay lang yung gagamitin ko dito. Malagkit nga lang sa paggawa nito kasi gawa nga ng condensed milk. Pwede ka naman gumamit ng gloves kung meron ka. Kung wala naman, ay pwede naman yung kamay na lang. Basta tiyakin mo lang na naghugas ka ng kamay para malinis yung pagkain na gagawin mo. Siguradong meron na naman kasing magbabash dyan sasabihin madumi na kasi ginamitan ng kamay. Saka ito namang sample ng pagkain na ito ay para sa amin lang. Tapos ay paulit-ulit lang din ang gagawin mo hanggang sa maubos na lahat yung nyog saka yung condensed na pinagsama mo. Sa paggawa nga pala nito ay pwede mo naman din lagyan ng kulay, nakadepende na lang din sa inyo. May nakita kasi akong gumawa nito na kulay violet, meron din orange at meron din kulay dilaw. Doon sa mga lugar na walang nabibili ng nyog ng kinakayod ay pwede naman yung desiccated coconut. Yun bang mga nabibili sa grocery? Mas masarap nga lang talaga pagka natural na nyog o yung bagong kayod. Mas matamis kasi yung lasa niya. Yun ay nasa aking sariling opinion lang depende na lang yun sa inyo. Napakadali nga lang gawin ang recipe na ito. Siguradong magugustuhan din ito ng inyong mga anak o kahit sino namang makakatikim. Tapos kung mapapansin nyo ay hindi na pantay-pantay yung pagkakabilog ko. Hindi na kasi ako gumamit ng panukat. Tantiameter na lang talaga yung ginawa ko. Tapos napansin nyo ba na itong mga nakarang araw ay wala akong upload? Medyo busy kasi ako ngayon. Marami akong inaasikaso. Babawi na lang ako sa inyo ng maraming upload pagka okay na lahat yung mga inaasikaso ko. Tapos sana lagi nyo pa rin panoorin yung mga video ko. Huwag nyo sana skip yung mga ads. Malaking tulong kasi yun sa akin Ay, ang dami ko na namang dinaldal. Ay, balik na nga tayo dito sa aking ginagawa. Yung mga nabilog ko nga pala, nilagay ko lang sa isang plato. Pinaghiwa-hiwalay ko nga pala, hindi ko siya pinagdikit-dikit. Wala lang, gusto ko lang talaga silang magkakahiwalay. Pagkatapos ko nga lahat itong bilugin, ay ilalagay ko nga ito sa ref. Mas matagal sa ref ay mas maganda. Then after mga 12 hours yata ako siyang nilagay sa ref, ay ito na nga ang ating finished product. At hindi mawawala dito yung tikiman portion natin. Napakasarap nito at napakalinamnam. Balansing-balansi yung lasa niya. Gawa kasi ng keso na nasa loob niya. Naghahalo kasi yung alat saka yung tamis. Yun lang, sunod ulit.